Isang random na idea na kung minsan ay ating naiisip. Paano kung ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal ay may mga anak o mga anak? Alam naman natin na meron siyang anak sa maagang namatay na kanyang asintahan na si Josephine Bracken at meron siyang mga inapo sa pamamagitan ng kanyang mga kapatid. Ngunit, paano kung may mga taong nabubuhay ngayon na direktang anak ng ating bayani? Mula pa sa kapanahunan ng ating mga lolo't lola, naging usap-usapan na ang mga posibleng anak ni Rizal. Maraming mga haka-haka ang patuloy na umiikot sa paligid-ligid na hanggang ngayon ay walang kasiguraduhan. Ang isa sa mga pinakamainit na usapin tungkol sa posibleng anak ni Rizal si Adolf Hitler. Bakit nga ba nasabing anak ni Rizal si Hitler? Ang lahat ng ito ay isang pangangatwiran lamang at hindi batay sa mga katotohanan. Ang nalalaman ay ang Japan ay talaga nagre-recruit ng mga may galit o ayaw ang pamamalakad ng Espanyol upang salakayin ang Pilipinas noong 1880. Pagbabalik kay Hitler, bakit siya nagtayo ng isang statua ni Dr. Jose Rizal sa Australia? Ito ang nag-iisang batayan para sa hinala na si Dr. Jose Rizal ay ama ni Hitler. Umpisahan nating ipakilala si Hitler. Si Adolf Hitler ay ipinanganak noong ika-20 buwan ng Abril taon 1889 sa maliit na barangay ng Borneo malapit sa German-Australian border. Isinilang siya bilang isang Australian. Ang kanyang ina ay si Clara Post. Si Hitler lang naman ang leader ng National Socialist German Worker Party o mas kilalang Nazi Party na layuning sakupin ang buong Europa. Sinimulan niya ito sa Poland at North Africa. Siya din ang nagpasimula ng World War II na nagdulot ng pagkawasak at pagkalugmok ng iba't ibang mga bansa. Siya din ang nasa likod ng karumalduman na Holocaust at pagkamatay ng higit 1,000,000 katao sa iba't ibang lugar. Nagsimula ang lahat nang siya itinalaga bilang Chancellor sa bansang Germany taong 1973. Paano nga ba nasabing anak ni Rizal si Hitler? Simulan natin sa paglalakbay ni Rizal. Simula nung matapos ni Rizal ang kanyang akda na Noli Me Tangere, sinimulan na din niya ang paglalakbay at paglibot sa buong Europa. Dumako siya sa mga lugar ng Heidelberg, Linz, München, Dresden, Leipzig, at marami pang iba. Binisita niya ang mga atraksyon sa bawat lugar na pupuntahan niya. At isa na rito ang Dubanabe Rizal. Sa kanyang paglalakbay, napansin niya sa mga kapwa niya pasahero ang paggamit ng paper napkin tuwing kumakain at siyang namangha. Ika pa ni Blumentritt, mas mabisang gamitin ng paper napkin sapagkat ito hygienic at economical. Sa kanilang paglalakbay, nawala ang kanyang diamond stick pin na nakita sa isang katulong sa tinitiran niyang hotel at ito'y sinauli ni Blumentritt na siyang nagpadala kay Rizal. At dito nagsimula ang kwento tungkol kay Hitler na di umano'y anak ni Rizal. Nagkaroon umano ng relasyon ang ina ni Hitler na si Clara kay Rizal kung kaya't nabuo si Hitler. Bumalik umano si Rizal upang dalaw-dalawin ang buntis na si Clara habang patuloy na naglalakbay si Rizal hanggang sa makauwi ito sa bansang Sinilangan. Nang dahil sa pagsagawa ng maiging pananaliksik, ang mga sumusunod ay pinatunayang walang koneksyon kay Rizal ay ang usaping tungkol sa pagiging ama nito kay Yamashita na inatasang tagapagtanggol ng Pilipinas noong kasagsagan ng pagbagsak ng Japanese Empire. Isa din sa pinawalaanan at tinuldukan sa pamamagitan ng pagsabi na ito'y hindi totoo. Ang usapin tungkol sa pagkakaroon ng anak ni Rizal at o kisaysa na si Yuri. May artikulo din na nagsasabing sukang-suka si Hitler sa katotohanang ama niya ang ating pambansang bayani na si Jose Rizal. Base naman sa dokumentarong pinalabas ng GMA na nag-interview sa ilang mga historian sa bansa na kung ang petsa ang pagbabasehan ay tugman-tugma sa pagkatao ni Hitler at sa mga araw na nasa Germany si Rizal. Ngunit ayon sa sinabi ng isang historian na mayroon isang dayuhang historiador na gumawa ng malalim ng pananaliksik tungkol sa usaping ito. Ang tapagtantong walang kaugnayan si Hitler kay Rizal.
At ang desisyon kung paniniwalaan ninyo ito o hindi ay amin ang ibibigay sa inyo. Naway nakatulong ito sa pagpukaw ng inyong interes upang malaman ang katotohanan at gumawa ng isang pananaliksik tungkol rito. Hanggang sa muli. Paalam.